So praise the Lord. May God bless everyone. You may take your seats. So it's a blessing to be in the house of the Lord today. Thank you, Jesus, sa pag-upod sa aton nga activity kagapon. Kanami sang kamot sang Dios makita tagid kay sang aga nag-ulan pagka hapon nakita mag-start sa aton nga activity nag-ulaw ang ulan. Thank you, Jesus, also sa protection sa mga kalamidad. No, let's pray. Let's continue to pray nga God will protect us sa mga kalamidad kay kung ina matabo sa aton, we are helpless kung hindi kita pagupdan or i-protectionan sa Ginoo. So thank you, Jesus. Now antes kita mamati sang pulong sang Dios, gusto ko lang i-remind nga every time gina-preach ang Word of God, hindi lang ni siya speech or it's not just another talk. It is an invitation sa aton tanan to change, to transform, to become more like Jesus. Wala si Jesus kapangita sang manog pamati lang. Kag wala sang pagbag-o sa aton nga batasan. Wala sang pagbag-o sa aton nga kabuhi. Ang ginapangita ni Jesus ang mga tao nga nagabaton sang iyang apulong kag ginapasulod gid sa iya tagipusoon, hindi lang asta sa dulunggan. Mga tao nga willing magbag-o, willing magsunod kag ginapangabuhi gid ang iyang apulong. Amen. Wala bala ka mo ga-wonder nga may duwa ka tao nagapamati sa the same nga sermon, the same nga pulong sang Dios, pero lain-lain ang resulta. Lain-lain ang tupa sa tao. Ang isa nagbag-o, ang isa waay. Amo man gyapon. So the same preacher, the same message, the same church, but different outcomes. Nga aayhan. Ano ang rason? Nga ang isa nag-ayuhan, nga ang isa waay. So ginsabat ini ni Jesus sa Matthew chapter 13. So buksan ta ang atong Bible sa Matthew chapter 13. Nagsiling siya, ang problema hindi ang iyang pulong, kay ang pulong sang Diyos siya, it's always powerful. Ang problema ara sa aton nga nagabaton sang iyang pulong. So Matthew chapter 13, let us read the word of God. Let's all stand. Matthew chapter 13, verses 1 to 9. So let's read. The same day went Jesus out of the house and sat by the seaside, and great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. And others fell into good ground, and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Who hath ears to hear, let him hear. So let us pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, for all your blessings, for your protection, for this chance, Lord, to serve you, to thank you, and to worship you. We pray, Lord, today nga updan mo kami sa sining mensahe, Jesus,
ay ini maintindihan namon, kag ikaw mag-encourage sa amon, Lord, to be good ground and to eliminate all the distractions nga nag-entangle sa amon sa sini nga kalibutan. And Jesus, we want to be the best version of ourselves, and we want to be what you want us to be, Jesus. Lord, be with us. Bless this preaching, Jesus, nga ini mabaton sa mga tagipusoon kag mga dulonggan nga nagapamiti sa sining aga. This we pray, Lord, in your mighty name, in Jesus' name. Amen. So, will you say, praise the Lord? You may take your seats. So, the title of our message is, What Kind of Ground Am I? So, ano bala kita klase sang duta? Sa ginharian sang Dios, ang aton nga transformation wala ini nagadepende kung ano kita kalawig na nga nagaalagad, kung ano na kita kalawig sa simbahan, kung ano na kita kalawig nagabasa o kung nagapamati sang pulong sang Dios. Wala ini nagadepende kung pila na kasermon ang aton nabatian, kung 3 times a day kada nagapamati sa wali, kung pila na ka Bible verses ang nasa ulo naton, kung naubos mo na ang Genesis to Revelation basa. So it doesn't matter bisan sino pa nga mga sikat nga mga preachers, mga Vatican or mga bantog nga mga manugwali ang aton nga mga napamatian. Bisan ang balon mo pa dito lang kuya ka pamati sa class A nga mga preacher. It doesn't matter. Ang aton nga transformation nagasugod ini sa condition sang aton tagipusoon. Pwede nga parehas kita tanan gapamati isang the same nga pulong. Ang iban sa aton nagbakod ang pagtuo, pero ang iban sa aton wala sang pagbag-o. The same seed, parehas nga binhi ang ginasab-og. Galing kay lain-lain kita tanan nga duta. So as we all know, ang seed or ang binhi sa sini nga parable nag-represent sa Word of God. And we know that the Word of God is powerful, pure, and perfect. So, kung ang Word of God wala nagabag-o, no? Wala siya nagaliwat-liwat, and it's perfect, so sino ang imperfect? So, ang diferensya, wala sa Word of God. Wala sa seed or sa binhi. So, ang diferensya, ara sa duta. Kung diin siya gintanom sa aton nga tagipusoon. So, gindescribe ni Jesus ang 4 nga klase sang duta. And usually, kung gina-preach ni gani ang the parable of the sower, normally gapinsar gid kita nga good ground gid kuya. Ako ginang good ground. Husto? Amo gid na kay kita ang bida sa aton nga mind. Kita ang main character, kumbaga. Kita ang bida sa aton nga istorya. Kita si Jollibee sa aton nga istorya. But sa sining aga, let's examine ourselves honestly. Hindi kita maglantaw sa iban nga sikwan gid ni, sikwan gid to. Ang aton lang kaugalingon. That's why nga akong gin-title is What Kind of Ground Am I? Hindi iban. Ikaw, ako. So sa Matthew 13:4, and when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Wayside. Sabi ko sa una sa kilid sa alagyan. Wayside is, magambal kita wayside, but silingon, alagyan. The pathway, the way. Hara siya sa way or sa path.
So kung ang duta pero may ginaagyan sa mga tao, mga sapat o kung sa mga kariton or kung ano man ang mga forms of transportation, ano ang matabo sa duta? So most likely na nga duta matig-agid na siya, no? Kaya natamaan siya sa ka-compress or na-compact na siya. So kakita ka muna sa construction nga gina-tamper ang duta para magbakod ang base, no? Para magtiga, magdaso. Hindi ka man kabutang sa loob dayon nga wala mo pa na tamper ang duta. So, ang wayside is matiga. Ginatawag ni siya nga the hard ground. O kung matiga nga klase sang duta. So, ang tagipusoon sa tao, pwede man gali magtiga. Kag wala ni siya nagtiga overnight. Ang pagtiga sang tagipusoon, nagadevelop ni siya over time. Sa sige-sige naton nga resist sa tingog sang Dios. Ano ang kapatiga sang aton tagipusoon? Kung liwat-liwat kita nagaobra sa mga butang nga hindi iya sang Dios o nagapapalayo sa aton sa Dios, kung sige kita pakasala nga daw normal na lang sa imo, maging patay mo ng imo konsensya. Kung sa una may pasayod nga ang safeguard na bala gagwa ang konsensya, imo wala na nagwa kay na patay na. So, diin ang imo konsensya kay ginatag sa aton konsensya para mag-remind sa aton sang sala kag sang husto. So, kung sige-sige ka pakasala, gatiga ang imo balatsagon sa Dios. Kung puno kita sang pride, nablang kabalo naman ko na, mati ba ko da, nga kabalo naman ko na, pero wala ko man ginaobra, matiga ang imo nga balatsagon. Ang bitterness nagapatigaman sa aton nga tagipusoon. Ginapili ta lang ang pulong sang Dios nga pamatian naton or sundon naton. Kaya hindi pa kita ready mag-humble down, mag-submit, or hindi kita ready magpatawad kung gina-require kita magpatawad for some personal reason. Ang pain nagapamanhid man sa aton. Ang tao nga permi-permi ga kasakitan, nagabuild na siya sang walls unconsciously bilang kuntani defense mechanism, no, nga makapadayon sa gyapon. Kita ka muna sa mga gina-api, no, naga-tough sila. Nga bisan kadamo sang heartaches, kadamo sang pain, sang hurt, damo sang problema, kung ano pa ang mga kasakit. To the point nga pati ang makapamayo tan Isaiah, gin-block niya na. Kay tungod, tigaan namanhid na siya. Napaso na siya sa iya pagpangabuhi. So, kung ang duta tiga, bisan ano pa na kanami isang binhi nga imo nga itanom dira, unfortunately, hindi niya na pagbatunon. Amo man na sa aton tagipusoon, bisan ano pa kanami isang pulong sang Dios, kung ang aton tagipusoon tiga, makabati ka man sang pulong sang Dios, naka-Bible study ka man, pero hindi ina makapenetrate, hindi na makasulod. So kung hindi makasulod ang pulong sang Dios, hindi ina makatransform sa imo. Kag kung astra lang sa dulonggan ang pulong sang Dios, kag wala gid siya na nalupsok sa sulod sa imong tagipusoon, ara lang siya sa surface, ano matabo? Kung ara lang sa gwa, sa babaw ang pulong sang Dios, ara lang sa dulonggan, siling sang scripture ng ginbasa naton, dugay-dugay, ano matabo sa iya? Tukpo na sa sang pispis. So, sinuni ang pispis, ara sa Matthew 13:19, gina-explain ni Jesus. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart.
This is he which received seed by the wayside. So sino ni ang pispis nga nagtuka sa mga seeds? Ang kaaway, si taning, kagang iya nga mga kampon. So although hindi niya siya ang nagpatig-asang duta, pero gina-take advantage niyang kondisyon sang aton nga heart. Dingwaan niya na karon nga ang pulong sang Dios sa aton nga tagipusoon madula or kwaon niya before pa siya makapangugat. So sila niya mga tao nga hasta lang sa pamati pero gakalipat dayon after a while kung ano ang nabatian nila. Diri lang hasta kag nagwa sa piyak. That's why kung tig-a ang imo tagipusoon, delikado. Kay sa apat nga klase sang duta nga gin-example ni Jesus, ang wayside lang gid ang wala nagtubo bisan gamay. Kaya ang binhi ara lang sa babaw, ara lang siya sa surface. So pamangkoton tang aton kaugalingon, nagapamati bala kita sang pulong sang Dios with a teachable heart. Nagasubmit bala kita sa iya nga pulong or ginaalaw tang pride nga magpatig-a sang aton tagipusoon. Dasig lang bala kita malipat sang pulong sang Dios. Ginaalaw ta bala ang distractions mag-agaw sang aton atensyon. Imbes nga mag-meditate, magpahulong sa iya nga pulong, ginbaling mo sa iban ang imong atensyon. So muna ang wayside or the hard ground. So ang next nga ground is ang stony. The stony ground. Sa verse 5. Some fell upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprung up because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. So unlike sa wayside nga matig-a, ang binhi sa stony ground, somehow ginbaton siya kay may ara siya nga duta. Galing ang problema kay ang duta manabaw lang. Kagi na kamubungkal sang duta nga batohon, di ba tig-a? So matubo man diri ang binhi galing just for a short time. Kay hindi siya makapanggamot kay katig-a sang duta. Kisa maglantaw ka sang duta, abi mo humok. No, sa babaw lang galing humok. Pero pag bungkal mo, gakasungi ang imo nga bara kay damo bato, no? Mabato kag matig-a. So ano ni ang gina-represent sa mga bato sa sini nga duta? The same man, no? Ang mga sala naton nga wala ginahinulsulan, ang mga ginatago-tago naton nga mga sala in private, ang aton nga pride kag kung ano pa da nga nagapatig-a sa aton nga balatsagon. Nambal ni Jesus at 20, but he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. So sila ni ang mga tao nga kung ma-convert gani, grabe ka mga promising. Grabe ka ang enthusiasm. Excited per me, no? Magpamati isang word of God. Silang dira, he heareth the word and anon with joy receiveth it. So magambal kita, anon meaning immediately. So he hears the word and immediately receives it with joy. So malipayo ni siya, pero may magpamati isang pulong sa Diyos, kagkadasig magtubo, kitaon gidayon. Galing kay munggo gali. Ang iya nga pagtubo sa sugod lang, pero wala siya nagadugay. So sa 21, yet hath he not root in himself. Wala siya kunugat. Tubot silingon, hindi mabakod ang iya nga foundation. O kung ang iya pagtuo, manabaw lang. But dureth for a while. So temporary lang, just for a while. Samtang hapos pang tanan,
samtang wala pa problema, he keeps on going. Pero, for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. So, saan o mabalaan nga wala ugat ang isa ka tanom? Kung ginatestingan na siya. Kung may pressure na. Kung ginasaway na. Kung ginakorek na. Mapadayon pa. Kaya pa? Ma-offend kita. Ma-offend kung may correction, may aragin na yan, mabatsagan. Bisan ano pa na ka plastar sang correction, nga hindi ma-offend, makabatsyag ka gina. Kay ang bulong, biskan ano kagamay sa imo pilas, makabatsyag ka gina. Biskan kagat lang sang subay, makabatsyag ka gid. Pero bulong na. So, diin pagid kita ginatestingan sa time sang tribulation or persecution. Kung gina-oppose na sang pamilya mo ang imo nga pagtuo, kaya mo pa bala magtindog? Kaya mo pa bala magpadayon? Kung ginayagota ka na sang friends mo nga Sunday, kita ay tabla. Simbagit ka mo, pwede lang kaysa malang na. Nagapalda ka daw. Ti mong. So, gina-promote nato ng modesty, kag ginaguba sang kalibutan, kaya mo panindugan, mapadayon ka pa bala. Kung daw kabudlay na magdesisyon sa mga bagay-bagay, kay tungod sa aton nga conviction sa Diyos, tindugan ta pagyapon balang iya sang Diyos. So, ang tanong nga wala nakapang-ugat o kung ara siya sa stony ground, nami man siya lang tawon kung nami ang tiyempo. Pero kung magtamaan ako nung kainit, silang dira sa scripture, gakalaya ni sila. Kay man ang iya nga ugat, hindi siya nakalabot sa source or sa madalom nga source ang moisture. So, kaysa makalipay kita, mga lipay kita nga makakita kita bilang mga tanom sa church nga nagatubo, mga members nga nagagrow spiritually. Unfortunately, hindi tanan nga nagatubo healthy. Ari scripture ni, hindi ko gusto puro lang positive, no? Kay most of the time, ang dasig magtubo, amo man na siya, ang dasig malaya. So may mga tao nga just for a season. Excited na sila permi sa Diyos, namian sila sa mga kanta, namian sila sa fellowship, ngayon nakakita din sila sa pamilya, sa church, namian lang sila sa feeling. Pero wala sila ng gamot. Wala sila ng gamot sa prayer, sa obedience, sa holiness, kag sa pulong sang Diyos. Kag wala sila ng gamot sa pinaka-source sa ang aton nga nutrients, which is Jesus. Si Jesus mismo, ang Diyos mismo, wala sila relasyon sa Diyos. So, laban lang ni sila sa emotion. Na kung ang pulong about sa love of God, forgiveness, ay sila may gipatawad naman ko sang Diyos. Napanas naman ang akong mga sala. Na kaya kumpisar naman ako sa Diyos. So, always, amo na feel good na may sa pamatsyag. Joy, the joy of the Lord is my strength. Blessing, amo na mga nanamian nila. Pero kung ang pulong gani mag-demand na sacrifice, endurance, faithfulness during suffering, ang iban gakadula, kamulan da. Tapos na to nga akon nga part sa mga manog pa nga budlay lang na ang amo na nga mga part.
So muna ang mga tao nga may heart kaangay sang stony ground. Kung sa wayside wala niya gid ginbaton ang pulong, diriya sa stony ground nagbaton siya sa pulong pero nabaw lang. So tandaan ta ang pagtuo nga wala sang ugat, maka-survive man siya kadali pero hindi niya kaya ang tam-an kainit sang adlaw. Now, kadto kita sa ikatatlo, the thorny ground. So verse 7, some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. So ari, mas mayo-mayo ni siya sang sa wayside kag sa stony ground. Kaya hindi siya dasig mapatay. Galing kay may problema man. May nagaagaw sang iya nga pagtubo. Kay may iban nga tanom nga tunokon nga present man sa same nga duta. So samtang nagatubo sila nga duwa, ang seed kag ang thorns, eventually mas nagabaskog ang thorns kaysa sa seed mismo. Kay man ginagawan niya lugar ang seed nga hindi siya makagrow fully. Nga iya patutan ni lugar nga maghabok, ginagawan siya sa mga tunok. Ginagawa niya sa nutrients kag tubig ang seed nga iya patutani vitamins sa iya kalag ginagaw sang thorns kag ginablock niya ang sunlight nga kinahanglan sa pagtubo sang seed. Hambal ni Jesus sa 22, he also that received seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. So ano ni ang mga thorns? Cares of this world, deceitfulness of riches, desires for other things, mga pangarap na walang hanggan, mga handom kag dumot sa aton nga kabuhi. Kinahanglan ko gid magmanggaranon. Kinahanglan ko gid i-secure ang akon nga future. Unahon ko lang ni Blanay kay maalagad gid ko. Matapos ko lang ni Lord, wait lang gid. So, tandaan naton sa thorny ground, nagabaton ka man sang pulong sang Dios, but you are divided. Although wala mo gina-reject ang pulong sa Diyos, pero divided ang imo nga tagipusoon. Kadamo sa nagaagaw sang imo atensyon, kadamo sang distractions. Kadamo ka pa mga ambitions. Tapos makanta ka na, I gave up my ambitions. For the cause I found in you. Tapos ang mga anghel sa langit, ano ko na to? So, kadamo sa imo sa mga handom. Kadamo ka sa mga kalingawan nga nagaubos sa imo nga oras. Mayo tani kung lingaw-lingaw lang. Pero wala ka na time magbasa sang Bible, mag-personal devotion, wala ka na time mag-pray. Pero makaspend ka time kabalo na ka man na sa sugpon. Maka-spend ka da pila ka oras scroll sa Facebook. Unlimited mo. Nga scroll dugay-dugay. Naguba ang Facebook, nagpanik. Hindi na maka-chat, hindi na basa Bible. So ang imo nga heart diin kay naguba ang Facebook. So, dira mabalaan kung na-carried away ka sa mga amuna nga mga bagay. Makaspend ka pila ka oras hampang sa games. Makapulaw ka lantaw, TV series. Last na lang gid nga episode. Dugay-dugay, ubos na ang imo nga eyebags. Last naman lang. So, amuna hindi na nahusto. So, ano pang mga thorns ang aton nga kabuhi? Kadamo sa imo sa mga responsibilidad nga hindi man siya tani problema.
Galing kay nagiging idols mo na. Kay tungod, ginaagaw niya ng time nga pwede mo tani mahatag sa Ginoo. Mas damo ang imo time sa mga responsibilidad nga para manang sa imo. So even good things, kung mas ginatagaan ta na siya priority kaysa sa iya sa Diyos, they become thorns. Na kung sa eskwelahan gani, ginatag nato na nato nga best. Kung sobraan gani, naga-excel kita. Kung sa simbahan, simbahan man lang na, okay man lang na, no? Maintindihan man lang ko na ni Lord, no? So, ang danger sa thorny ground is spiritual suffocation. So, hindi ka man mapatay agad-agad, pero ano ang basa ng scripture? The thorns sprung up and choked them. Ginlamon ka na sa mga tunok. Gakakuga ka na or gakasuffocate ka na. Kag naguntat ang imo nga pagtubo. Kag anong resulta? Kung maguntat ang imo growth, you become unfruitful. So pwede kita magtubo pero we are spiritually unfruitful. So kung hindi tani pagkakson ng mga tunok, we will become spiritually unfruitful. Kag ang ikaapat nga klase sang duta, the good ground. Ako ni. So pinsa talang na. So verse 8, but other fell into good ground and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. So paano ta nabalaan nga good ground siya? Sa iya nga bunga. So may ara kuno nagbunga 100, may ara 60, may ara 30. So sa apat nga klase sang duta, parehas lang ang seed nga ginsabwag, sa diin lang sila naglainay sa ilang kondisyon. So ang good ground nag-represent sa heart nga teachable, obedient, consistent, kag fruitful. Siling ni Jesus sa 23, but he that received seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit and bringeth forth some 100-fold, some 60, some 30. So ang tao nga good ground, nagapamati, gid kag nagabaton sang pulong sang Dios. Ginaintindi niya gid ang pulong, kag ginalaw niya nga manggamot gid ini sa iyang kabuhi. Paagi sa pag-apply sang pulong niya. And eventually ma-produce ini siya sang bunga. So ang goal gali sang seed, hindi lang para mamukadkad or mag-sprout, no? Hindi lang para mag-usbong nga wow kanami sa iyang dahon, kanami sa iyang bulak. Kung sa layo kanami sa lantawon. Ang goal sang seed is to bear fruit. So paano ta mabalaan nga ang isa ka tawo Diyos nun? Paano ta mabalaan nga ang isa ka tawo nagasunod sa pulong sang Dios? Paagi sa iyang bunga. Din ta makita ang bunga sa karakter sang isa ka tawo. Masaligan bala kita when no one is watching? Are you honest or dishonest? Are you kind or cruel? Nga kung sa church gani, dari ka mga nami sa aton, pero sa gwa gani daw ka, ay kulang na lang manglampos ka sang kung ano na madakpan mo. Are you humble or proud? Are you patient or impatient? Patience is noun, ha? Patient is an adjective. So din makita ang bunga sa aton actions and behavior. Sa aton obedience sa pulong sa Dios. Kag ang aton nga pagpamunga, hindi ni siya contest.
No, nga ang iba niya damo, ang iba niya jutay. Ang importante nga nagapamunga kita. Kaya kung nagapamunga kita, buot silingon, healthy ang aton nga pagtubo. So, pumangkot, ang pulong sa Diyos bala nga gintanom sa aton nga tagipusoon, nagapamunga. Makita bala sa iban nga tao nga ginapangabuhi naton ang pulong sa Diyos. Makita bala nila ang Diyos sa aton kabuhi. Or pagwa ta di sa simbahan, lipat na tabla dayon sang pulong sa Diyos. Ano to ganing title? Ano to ganing title kagina? Ano to ganing Word of God last week? Why na? Dula na. Pagambal sa MC nga, okay, you're dismissed. Yes! Tapos na. Papanyagan na kami. Tapos na, ang isa naman ka week. Pero ang pulong sa Diyos, yun ang nagkadto. So, muna bala? So, kung hindi tani pag-insindihon, kung hindi tani pagpangabuhi ang pulong sa Diyos nga aton nga nabatian, hindi gini siya mamunga. Siling sa Hebrews 4:2, for unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. So, ang pulong sa Diyos, powerful giniya. Kag makadala sang blessing sa aton nga kabuhi. Pero kung hindi tani pagpatihan, hindi kita maka-profit or maka-benefit sa pulong sa Diyos. Bisan ano pa ni siya ka-powerful. So, anong tanang power nga ginhatag sa aton? Gamiton ta bala or lantawon ta lang dira or ibilin ta lang. So, ara sa aton kung paano ta ni i-utilize ang power nga ginhatag sa Diyos sa aton. So, anong aton nga brahon? I-apply naton ang pulong sa Diyos. Hindi ta lang siya pagpamatian. I-apply naton and be fruitful by being transformed. Hindi namin nga dugay na kita alaga sa Diyos, pero wala kita nagkatubo. Gadugay kita sa simbahan, gaugtas ang iban nga tao, hindi manami. So ano na nga klase sang bunga? Kuha ni siya, Pastor Joe, durian. Mabaho lang siya. Mayo tani kung durian. Kay mga kaon, no? Pero kung ano nga klase sang bunga? May bunga nga wala ginakaon? Ang bunga, goro kita mo na ang bunga nga ginamama sa siguro. Now, required bala mamunga? Yes. Si Jesus ga-expect gid sang bunga. Sa Mark 11:12-14, and on the morrow when they were come from Bethany, he was hungry, and seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if haply he might find anything thereon, and when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, no man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. So, nagabot sila ni Jesus sa Bethany, gingutom si Jesus, kag nakakita si Jesus ang fig tree. So, sa layo pa lang, kanami lang tawon, nga ka-inviting, wow. So, ga-expect si Jesus na may kwaon siya, nga bunga. Pero pag-abot niya, na-disappoint siya, kay wala gid bisan isa nga bunga. Ano ang bali ni Jesus? Let no man eat fruit of thee hereafter forever. Kag pagkatapos ito na ano ang fig tree? Nalaya. So, hindi pwedeng spiritual lang kita lantawon, sagwa lang, pero wala kita bunga. Hindi makita ang pulong sa Diyos sa aton kabuhi. Buot silingon, wala kita transformation. So, ang pagtubo, kag ang pagbunga, o kung ang transformation, aton gid iniya obra. Hindi niya obra sang pastor,
hindi obras ng Sunday school teacher, even hindi obras ng Diyos. Kaya bisan si Jesus pwede niya gito ma-perform na sa miracle nga ipabungahon ang fig tree, wala niya ginobra kay hindi niya to obra. Siya ganing nagpanukot sang bunga sa fig tree. Kagabi samtang nagkatuon ko may ginsend si my beloved wife nga post 8 things I must remember that I cannot do by Reverend Robert K. Rodenbush. So kadua, ang number 2 niyang things that we cannot do, I cannot fix anyone. Get over yourself. You cannot fix anyone. We can't change or fix people through our kindness, preaching, or counseling. They must be willing to fix themselves. So sad to say, may mga tao nga hindi mabuligan because they don't help themselves in the first place. So ang church nagabulig, guide sa tao, nagabulig gid kita. Guide, laygay sa tao. Pero kung hindi mo pagtadlungon ang imong kabuhi, hindi mo pagtadlungon ang imong batasan, then wala sang iban nga makabulig sa imo. Ikaw lang gid ang makabulig sang kaugalingon nimo. Amen? So mabalik kita gyapon sa kondisyon sang aton nga tagipusoon. Ano bala kita klase sang duta? Hard ground, stony, thorny, or good ground. Ang tao naturally hindi kita good ground because of sin. Pero I have good news for you. Pwede gid kita maging good ground. Kay pwede ni naton ma-cultivate, pwede ni naton mapreparar nga maging good ground kita ang aton nga tigipusoon. Kung sa farming pa pwede kita kabutang fertilizer, o kung mga butang nga nagapa-healthy sa duta. So pwede tagid mahungod ang aton nga pagiging good ground. Kisa ang tao naga-struggle spiritually kay wala siya naga-cooperate sa sower o kung sa nagasabog sang seed. Gusto man magtubo, gusto man magbag-o, pero wala man gapamati. Hindi man magpa-correct, hindi man magpa-disiplina. Tapos masabog liwat ang sower ng seed, sulit naman. Pero wala man ginabaton. So hindi gid na magtubo. So kung hindi magtubo, ang isa ka tanong, paano ina mamunga? So kinahanglan gid naton i-cultivate ang aton nga balatsagon towards God. So before we end this morning, gusto ko lang maintindihan naton tanan nga palangga kita sang Dios. That's why gina-remind niya kita sang iya nga pulong. Hindi niya gusto nga magpabiling nga matig-a ang aton nga mga balatsagon. Hindi niya gusto nga distracted kita, nga pabayaan kita nga lamunon kita sang kalibutan or sang pagpangabuhi. Hindi niya gusto nga mawala kita. Kung matiyag mo nga sa subong hindi ka good ground, it doesn't mean nga gina-reject ka na sa Diyos. Kaya remember, ang Diyos gasab-og gid sa tanan, no matter what kind of soil you are. Kung silingon, ginatry niya gyapon labot ang tanan nga pwede malabot. Nagatanong siya gyapon sa iya pulong sa kada isa sa aton. So it means nga may pag-asa gid gyapon. Always ang Diyos nagahatag, nag-extend sang iya nga mercy. Ang tig-ang tagipusoon, ang mabato nga duta, pwede gid maghumok. Ang tunokon nga duta, pwede gid limpyuhan sang Diyos, hawanan niya. Kung mag-surrender kita sa iya, kag mag-cooperate kita sa iya, kag ma-cooperate gid kita sa iya, no? Kung gusto naton magbago. So I know hindi kita tanan perfect, pero pwede tagit pangayoon sa Diyos nga himuon kita good ground. At tagaan kita tagipusoon nga willing
willing mamati, willing magsunod, willing magbag-o bisan budlay, willing magpadayon even through trials. So kabay pa nga ini nga mensahe, no, magpabilin sa aton, manalupsok sa aton tagipusoon kag ipangabuhi naton sa kadadlaw. So thank you Jesus, thank you sa inyong pagpamati. May God bless everyone. Thank you Lord.